morning! Day 2 in Bangkok. Tapos na ako mag-breakfast. Yung binili kong toast bread kanina, tsaka coffee sa 7-Eleven. Yeah. So, ipapakita ko lang sa inyo mga travel essentials na dapat dalhin nyo dito panglaban sa 35 degrees na weather dito sa Bangkok. So, first is magdala kayo ng sun spray. Sunblock, guys, is a must para hindi tayo masunog dito. And spray mas better kasi hindi siya malagkit sa balat. Next is for the face. Eto, sunstick. Nabili namin to sa Japan. Yes, Nature Republic. So, para sa mukha. Kasi alam nyo ba, unang nasusunog sa akin yung dito, forehead, tsaka yung ilong ko. Tingnan nyo naman yung forehead ko, di ba? And then next is, eto, mini fan. So, hindi to Jisoo fan, pero gamit na gamit kasi napakaliit lang niya and hindi siya maingay. Hindi siya maingay, guys. Sobrang humid talaga dito sa Bangkok. Next is sombrero. Yan. Protection talaga sa init, guys, kasi grabe talaga yung init dito. Another day, another gala na naman dito sa Bangkok, Thailand. For our first stop ay sumakay lang kami ng boat going to our first destination, which is ang LV The Place, Bangkok. So we made it here to our first destination for today, ang LV Bangkok. Guys, hindi tayo mamimili dito. Pupuntahan lang natin yung kanilang visionary or immersion kasi libre lang. So, tara, let's go! Welcome! Welcome to LV Bangkok Visionary. Guys, this is a free entry. Mag-reserve lang kayo ng ticket sa LV de Bangkok and it's for free. Yes, you heard it right. Free lang ang pagpunta dito sa LV The Place, Bangkok. All you need to do is magpa-reserve ng slot sa LV The Place Bangkok na website. Pili lang kayo ng date and ng time slot. But take note lang na hanggang April 30, 2025 lang ang visionary journey dito sa LV The Place Bangkok. She's hot, red hot, sweet like a summertime apricot, shining like gold 'cause the money always green, blue skies, purple rain, the colors make you wanna sit. Rainbow woman dancing on her own with the sparkle in her skin and the glitter in her soul. Rainbow woman, I just gotta know, who made you like that? Who made you like that? Who made you like that? She likes to keep it spicy with the tongue, better show some R-E-S-P-E-C-T. And don't forget the T-L-C. She got what you want, she got what you need. Anything you want done, she does it naturally. Chaka Khan, Whitney Houston, every woman singing, it's all in me. She's hot, red hot, sweet. Open natin. Lapis. Pencil. Guys, tapos na kami sa loob, guys, and we are done here at LV Visionary Journey. Grabe, swak na swak. Ang ganda sa loob. Bonus pa na libre lang. And may pa-free, pa sila, souvenir. Meron akong lapis from LV. Dito na shopping, pero at least meron tayong LV na ganito. So, by the way, guys, malapit lang pala siya sa Central World and Erawan Shrine. Ayan na yung Central World, guys. Oh. So, pwede din kayo pumunta dyan, mag-shopping sa my Central World. So, from here, magbo-bolt na lang kami going to our next destination. We will be going to Bangkok Art and Culture Center. Grabe, guys, ang ganda talaga sa loob. And alam nyo ba? Wala lang. Manifest natin soon na makakabili tayo ng LV.
So, we arrived here at BACC. Yan. Sobrang init, guys. Nasa labas pa lang kami. And alam nyo, malapit siya sa MBKN siyang Paragon. BACC or Bangkok Art and Culture Center is a contemporary art museum here in Bangkok, Thailand. This is a free entry museum that features artwork from the local artists. The center features commercial art galleries, bookshops, craft shops, and cafes kaya pwede talagang tumambay dito sa BACC. From BACC, connected na din dito ang MBK Center. And the nearest BTS station dito ay ang National Stadium kung saan makikita nyo din ang MBK Center, Siam Paragon, and Siam Discovery. Famous sa mga locals and tourists ang mall na ito na tinatawag na MBK Center. This mall has almost 2,200 shop, kaya perfect talaga ang mag-shopping sa area na ito. But isa talaga sa pinunta naman dito ay ang mga pagkain sa loob ng MBK Center. And sa may Phaya Thai Hall lang nakita namin itong take home, para siyang isang food court kung saan nagbebenta ng mga Thai food. Sobrang nagustuhan talaga namin dito kasi ang daming options na pwedeng kainin dito sa take home. Aside from that, meron kami nakita mga Thai food na parang turo-turo style. So guys, kakahanap namin ng kainan, napadpad kami dito sa my one take home. Ang daming mga stalls dito na nagbebenta ng mga iba't ibang Thai cuisine and ang mura lang niya guys. Like yung in-order namin boat noodle cost only around 100 baht. And imagine nandito tayo ngayon sa mall. Ang mura, grabe. And meron pa silang style dito na karinderya style. So pipili ka ng ulam na gusto mo. Tapos pwede mong kainin dito and then pwede mong ibalot. Thank you. Let's eat boat noodle here at One Take Home. Grabe guys, imagine 100 baht lang to. Tapos ang dami niyang mga sahog. Nasa mall pa tayo. Grabe. Ang sarap ng chili nila, matamis. Sweet chili. Malalasaan mo pa din yung patis. Ito chili to guys. Gusto ko lasa ng chili nila. Sarap. From MBK Center, we finally arrived to our next destination, which is ang Talad Noi. Ang Talad Noi is one of the oldest neighborhood here in Bangkok and napakagandang punta nito kasi napaka-colorful ng neighborhood na ito. Hello? Tara. Hongsheng. Huwag na guruin lang hitabo aside ano. Hello, what happened? A little bit earthquake. After naman na-assess na okay na yung situation, ay pwede nang pumasok dito sa cafe na ito. This is one of the trendy cafe around Talat Noi, which is ang Hong Sheng Kong Cafe. Ang ganda ng cafe na to guys. You must visit this cafe. Kasi ang ganda talaga ng vibes niya.
Ang sarap tumambay along the river. Ayan. Time check ngayon, it's 2 p.m. So, medyo mainit pa talaga. But I think pag pumunta ka dito ng pa-sunset, mas maganda talaga yung view. So, don't worry naman kung mainit kasi may mga shades naman ng puno. Then guys, ang laki ng cafe nila. Meron pang indoor kung gusto nyong aircon. If outdoor naman, don't worry kasi may shades naman. Yan, may mga trees naman. Doon lang banda na walang trees. May mga payong naman. So, yes, pwede tumambay pa din doon. So, this is part of Taladnoy pala. And based on my research, ang Taladnoy is a beautiful part here in Bangkok na ang daming mga cafes. 'Di ba? Accessible siya guys by the river. So, pupunta kayo dito, malapit na din ang Icon Siam. Like, tapat lang may Icon Siam na. So, pwede kayong mag-ferry going to Icon Siam or kung gusto niyo pumunta sa may Wat Aron, pwede and accessible din dito. Our next stop is just beside Hong Sheng Kong Cafe, which is ang Vanish House. This is a coffee shop but at the same time a shop na nagbebenta ng mga artworks. They have different design and sobrang nakaka-amaze yung mga design na binebenta nila dito. Napakaganda din ng ambience dito. Another hidden cafe here in Talatnoy ay ang Mother Roaster. This is the basement of the cafe and hindi nyo talaga akalain cafe yan guys. But alam nyo ba ang cafe is located sa second floor lang. Sobrang interesting ng Mother Roaster kaya naman if pupunta kayo dito, make sure to visit this cafe. Madami pa talagang coffee shop around Talatnoy. And sobrang nagustuhan ko talaga ang area na to dito sa Bangkok. Totoo talaga na ang Talatnoy is a relaxing, charming, and colorful neighbor here in Bangkok. Kaya make sure to include this one sa itinerary. Hindi na kami pumasok sa 32 bar. But if you have some time, you can include 32 bar sa inyong itinerary. So we are done here sa may Talatnoy. Now we are going to next destination, guys. Grabe, ang ganda dito. Napaka-charming ng place na ito. So you must visit this place. So, magfi-ferry kami going to our next destination kasi accessible lang ng ferry ang area na to. So, we will be going to Wat Arun and then magfi-ferry tayo para hindi tayo ma-traffic guys kasi ang tagal pag nag-grab ka. And then, mas makakatipid kayo guys. So, ito hinahanap lang namin yung sakayan ng ferry. To beat the traffic, we decided to ride the ferry. From Marine Department Station ay sasakay kami ng ferry going to Ratchawang. And from Ratchawang, sasakay ulit kami ng ferry going to Wat Arun. If first time yung sasakay ng ferry, medyo confusing talaga but don't worry, you'll be fine. Madami na mga staff ang pwede nyo pagtanungan and sobrang dali lang sundan ang mga stations nila dito. Yung ferry ticket naman ay pwede nyong bayaran sa mga staff na nasa ferry station lang din. And by the way, cash lang yung tinatanggap nila dito. Dito pa lang ma-amaze ka talaga kung gaano kalinis at kaganda ang transportation system dito sa Bangkok, Thailand. We made it here sa Wat Arun. Time check 3:17 p.m. So may direct entry from the ferry going inside Wat Arun. So you have to pay 200 baht. So in our case, hindi mo na kami papasok kasi magre-rent kami ng Thai uniform. Kaya dito kami sa may walkway dumaan. Ayan siya guys. Grabe ang init guys. Oh, third time na naman dito but I wanted to visit Wat Arun pag hapon na, pa-sunset na. Kaya 3 p.m. na kami pumunta dito.
So guys, hi! Among all the stores na napagtanungan ko around Wat Arun sa may Thai Lovely Costume ang pinakamurang rental ng Thai uniform. 250 baht pala yung rental ng uniform dito and optional na mag-add-ons ng bag for 50 baht and shoes for 50 baht. Overall na nagastos ka dito is around 300 baht and sa asawa ko naman is 250 baht. Then for today, kumuha kami ng photographer guys kasi naka-discount kami. So for today, magpi-pictorial. Sakto talaga yung time for pictorial kasi time check, it's 4 p.m. 4:30 p.m. Hindi na ganun kainit dito sa Bangkok. Kaya perfect time na mag-pictorial. Kumuha kami ng photographer and yung standard rate nila dito is 1,500 baht. Pero since naka-discount kami dito, kaya affordable na lang yung nakuha naming price with the photographer and sa aming Thai uniform rental. I bet you yung photographer namin today kasi nagkakaintindihan kami and magaling siya mag-English saka kung titingnan nyo guys, nagdidirect talaga siya ng posing nyo. Good. Sobrang bet talaga namin ang aming photographer na si Pet, kaya naman if nagawi kayo sa Lovely Thai Costume, hanapin nyo si Pet. Napaka-accommodating and friendly ni Pet at hindi ka mahiyang mag-post kasi tuturuan ka niya. One of the photoshoot spot na pinuntan din namin dito ay itong Escape Room Cafe na malapit lang sa Wat Arun. Sobrang ganda pala ng vibes dito, napaka-relaxing talaga, especially around Wat Arun na sobrang init talaga. This is also a perfect spot para mag-photoshoot wearing your Thai uniform rental or your Thai traditional costume. From here, kitang-kita na din ang Wat Arun. Affordable lang din yung drinks nila dito, ranges around 60 baht to 100 baht. Kaya if nagawi kayo dito, make sure to visit Escape Room Cafe. 684 photos. Think, what's your name? 165. Pet. P-E-T. P-A-T. P-E-T. Pet. Thank you, Pet. Look for Pet at Lovely Thai Costume. Thank you so much. Okay, I will go back. Yes, I will. We will go after. See you. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. so Thank much. you. Overall experience with the Thai costume, uniform pala. Thai uniform is 10 out of 10. Grabe. One of our bucket list na naman, yung aming na-unlock today. Visit kayo sa Lovely Thai Costume kasi ang mura ng uniform nila. So pupunta kami sa tapat, sa may Wat Pho banda. Kasi maganda yung view ng Wat Arun doon. Here sa tapat ng Wat Arun, dito sa may Ta Tien Ferry. 5 baht lang yung pamasahe at makakatawid ka na from Wat Arun going here. 20 p.m. na. And then tatambay tayo dun sa tapat ng Wat Arun kasi maganda yung view ng sunset dito. Magka-cafe na naman tayo guys. Ang daming cafe na napuntahan natin today. So guys, ito yung area guys na malapit sa Grand Palace and Wat Pho. So, if andito na kay banda, pwede nyo lang isama ang Grand Palace and Wat Pho kasi dito lang siya banda. Ang fourth time na naman dito sa Bangkok and then hindi na namin pupuntahan yan kasi nga napuntahan na namin. So, yan yung Wat Pho. Pasukin nyo yan siya guys. Tapos, konting lakad lang from Wat Pho, makakarating na kayo sa Grand Palace. So, for this vlog, hindi nyo makikita iyon. Papakita ko sa inyo yung ibang spot na hindi common
or bago para alam nyo din kung ano yung i-add nyo sa inyong itinerary. So dito lang kami banda dadaan kasi alam nyo ba, sobrang dami ng mga cafe dito na ang gaganda ng view ng Wat Arun. Dito naman, libreng-libre yung view, guys. Yan, that's the Wat Arun at night. Amazing, guys. This is Wat Arun at night. Grabe, ang ganda ng view. And try nyo din puntahan to at night kasi tingnan nyo naman, ang ganda talaga ng Wat Arun, especially at night. Pinuntahan naming Eagle's Nest. Rooftop bar siya, guys. So, medyo may ingay, marami yung tao. So, pwede nyo namang i-try, but mas gusto ko yung ambience nung katabi niya. Hindi ko alam kung anong pangalan. Ilalagay ko na lang dito kasi isi-search ko pa. And then, kung gusto niyo naman na libre, dito na lang kayo sa may before sunset, guys. Ayan. May mga spots siya kung saan pwedeng tumambay. Tingnan niyo yan. Parang park na din siya. Ayan. Tapos, diyan lang yung before sunset. And then, tapat lang niya ang ganito kagandang view. Ah. Let's go back to Pratunam, guys, because it's 7 p.m. na. Oh, we are back here at Pratunam after an hour. Grabe yung kaba namin, guys, kasi napakahirap talaga yung transportation today. Sabi nung driver, 6 p.m. today, nag-suspend yung mga train. So, walang biyahe sa train today. Tapos, yung mga mall closed din. Ayan. Grabe yung traffic talaga. Imagine, mga 5 kilometers, 1 hour din kami sa taxi. So, today guys, sobrang hirap talaga ng transportation. Wala kaming mabook sa Bolt, hindi available. Sa Grab naman, walang tumatanggap ng booking namin. So, nag-try kami sa mga tuk-tuk. Ayaw nila. Mga taxi din, ilang taxi yung umayaw sa amin. This is the situation right now here at Pratunam. Walang market. Yes, closed. Usually, pag normal na araw, ang daming mga dito, nakahilerang mga nagtitinda. So, ngayon, wala. Yan naman yung Bayoque Sky Hotel, guys. Oh. Sabi nung nakilala namin, medyo magulo daw dito kanina nung nag-earthquake. Di namin na-feel sa area na pinuntahan namin today kasi madami pa rin tao, like normal lang talaga. Dito na banda, dito pala banda talaga. Grabe, guys, tingnan nyo, walang night market. No night market here in Pratunam. Cancelled. Malls, sarado, train, wala. May mga shops na open pa naman. Pero hindi talaga ganito yung normal na araw dito sa Pratunam.